Kapatid, sinasangguni ba natin ang Diyos araw-araw? Humihingi ba tayo ng direksyon sa Kanya kung paano tayo namumuhay? Lord, ito po yung ina-applyan kong trabaho. Ito po ba yung gusto nyo na trabaho para sa akin? Ako po ba ay magagamit nyo para dito sa trabaho na to? Ano po ang misyon ko dito, Lord? Lord, kung meron ka pang iba na gusto para sa akin, ay gabayan mo ako at dun po ako susunod sa inyo. Lord, nag-away po kami ng aking asawa. Ang sakit po ng kanyang ginawa. Niloko niya po ako. Ano po ang direksyon nyo para sa akin? Lord, salamat po at tinuturuan niyo akong magpatawad. Susunod po ako dito. Patatawarin ko po siya at mamahalin ko siya ng walang kondisyon. Isang mapagpalang Sunday morning po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong Ate Jen at inaanyayahan ko po kayong unahin ang ating Panginoon sa ating buhay araw-araw. Ngayon po ay araw ng linggo at huwag po nating kalilimutan ang magpunta sa kanyang bahay-sambahan upang magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay. So, this video po ay ang continuation ng ating topic regarding po sa topic natin na paano nga ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod sa ating Diyos. Ang acrostic po natin ay CARE, C-A-R-E. So, ito po, 4 ways to be consistent in our walk with God. First, carry your cross. Okay? Pangalawa, carry your cross daily. Pangalawa, affirm your vow of love and commitment to God. Pangatlo, remain watchful to Christ's return. And pang-apat, engage God in every aspect of your life. So, number 2 po tayo, paano ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagmamahal natin sa ating Diyos? Affirm your vow of love and commitment to God. Ipahayag po natin at sariwain natin lagi ang ipinangako nating pagmamahal at commitment sa ating Panginoon. So, naramdaman po na po ba natin na parang ang pagmamahal natin sa Diyos ay nanghihina at lumalamig? O kaya stagnant, hindi lumalago? Mga kapatid, magsimula po tayo ulit na lumapit sa Kanya. Magpakumbaba tayo at bigyan natin ng time ang pakikipag-usap natin sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Lord, patawarin mo po ako dahil napalayo po ako sa iyo. Tulungan mo po akong bumalik mula sa iyo simula ngayong araw na ito. Patawarin mo po ako dahil hindi ako naging consistent sa aking pangako na mamahalin kita at palalaguin ko ang aking relasyon sa iyo. Sabi po sa Psalms chapter 61 verse 8, at ako'y palaging aawit ng papuri sa inyo at tutuparin kong lagi ang aking mga pangako sa inyo. Grabe, tingnan po natin si David, no? Nasa mahirap siyang kalagayan. Pero sabi niya, palagi akong aawit ng papuri. Ang ibig sabihin, kahit anong mangyari, ay ipapakita na ni David ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Pupurihin niya ito nang walang tigil at hindi lang pag may nasagot na prayer. Kung hindi, kahit hindi pa nasasagot yung prayer, kahit pa may problema hindi pa nasusolve, ay magpupuri na siya sa Panginoon. Kakantahan niya si Lord kahit pa nanganganib ang kanyang buhay. Kahit pa malayo siya sa kanyang pamilya. Para sa kanya, alam niya na tapat ang Diyos at hindi ito magbabago. And then sabi niya, tutuparin kong lagi ang aking pangako sa inyo. Grabe yung pagsunod ni David, diba? Hindi nakabase sa sirkumstansya ng buhay. Kung maganda ba o hindi. Susunod siya kahit merong pagsubok. Now, pansinin po natin ang salitang ginamit niyang palagi at lagi. Ibig sabihin ay si David ay consistent sa kanyang pagpupuri sa Diyos at pagsunod. Pinapaalala niya ito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, pagpupuri at pakikipag-usap sa Panginoon. Mga kapatid, kapag ang alam natin lang na panalangin ay tuwing kakain lang tayo, bago matulog, o pag nag-worship service kasi sumasabay tayo sa pastor, ay mapapahama po tayo. Magiging spiritually anemic po tayo. Pwedeng mukha tayong malusog sa ating panlabas dahil nakikita tayo sa simbahan, pero tayo ay spiritually sick, hindi tayo lumalago. Mga kapatid, gawin natin yung ginagawa ni David. Pinapaalala niya sa Panginoon, Lord, mahal kita, pinupuri kita sa buhay ko. Kahit anong mangyari, Lord, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi magbabago ang commitment ko sa iyo. Susunod pa rin ako sa iyo. Mga kapatid, gawin po natin ay araw-araw ito. Kausapin po natin ang Panginoon. Mag-set po tayo ng oras. Kung gusto po natin sa umaga, bago magtrabaho, okay lang. Kung gusto po natin sa gabi, okay lang din. O kung gusto po natin sa lunch, bago tayo kumain or pag break time, pag nagtatrabaho ka, pwede rin. Ang hindi pwede ay hahayaan natin na hindi natin maging habit ang pakikipag-usap at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sisiguraduhin po natin na tayong dalawa lang ng Panginoon at walang ibang distraction at ipaparamdam natin sa Kanya kung gaano siya kahalaga sa atin. At kapag naging consistent tayo dito, ay tutulungan niya tayo na makawala sa ating defeated life. Tutulungan niya tayong makawala sa ating bondage na pabalik-balik na nadataba at nararanasan ang consequence. So kapatid, gayahin natin ang ganitong mindset. Sabi sa Isaiah chapter 58 verse 2, sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusumuhay sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya dahil nais nila'y maging malapit sa Diyos. Mga kaibigan or mga kapatid, sinasangguni po ba natin ang Diyos araw-araw? Humihingi ba tayo ng direksyon sa Kanya kung paano tayo mamumuhay?
Lord, ito po yung ina-applyan kong trabaho. Ito po ba yung gusto nyong trabaho para sa akin? Ako po ba ay magagamit nyo para dito sa trabaho na to? Ano po ang mission ko dito, Lord? Lord, kung meron ka pang iba na gusto para sa akin, ay gabayan mo po ako doon at ako po ay susunod sa inyo. Lord, nag-away po kami ng aking asawa. Ang sakit po ng kanyang ginawa sa akin. Niloko niya po ako. Ano po ang direksyon ninyo para sa akin? Kapatid, ganito yung sumasangguni sa Diyos araw-araw. Ang sabi diyan, sila ay sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Ang ibig sabihin, humingi tayo ng gabay sa Diyos. Hindi lang para meron tayong dagdag kaalaman. Kung hindi, humihingi tayo sa Diyos ng gabay para ito ay sundin sa ating buhay. At tingnan natin yung purpose nila para humingi sila ng matuwid na pasya. Ano yung purpose sa paghingi ng gabay na susundin araw-araw? So ang purpose po ay para maging malapit sa Diyos. Mga kapatid, tanong po natin ito sa sarili natin. Malapit ba tayo sa Diyos? Kasi kung hindi tayo malapit sa Diyos, baka hindi natin sinasangguni araw-araw. Ang puso natin ay malayo sa Kanya dahil wala tayong plano na sundin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maaaring ginagawa natin ito pero sa panlabas na at wala sa ating puso na sumunod. Mga kapatid, mag-ingat po tayo na hindi natin gawin ang pagbabasa ng Bible na panlabas lang. Huwag po nating antayin ang disiplina ng Panginoon. Sino po ang first love natin? Ang Panginoon po ba? Ang ating asawa? O ang ating mga anak? At kung ang Diyos ang first love natin, paano natin ito pinapakita sa Kanya araw-araw? Alam niyo po ba na may dalawang bagay pagdating sa treatment natin sa salita ng Diyos? Una, ang tawag dito ay inwardly treasuring it. And then, pangalawa, outwardly obeying it. Ang ibig sabihin ng inwardly treasuring it ay yung mga ginagawa ng mga psalmist, bina-value nila na mas mahalaga sa kahit anong treasure o kahit anong ari-arian o kahit anong alahas ang salita ng Diyos. Binabasa nila ito araw-araw, pinagbubulay-bulayan at ang buhay ay hindi buhay para sa kanila kung wala ang salita ng Diyos. And then, ginagawa nila yung pagsunod na masaya. Okay? Yung pangalawa ay outwardly obeying it. Pero wala sa puso. Binabasa lang nila ang salita ng Diyos dahil para sa kanila ito ay duty. Pero hindi na isa sa puso ang mga binabasa. Mga kapatid, mag-focus po tayo sa ating puso. Kasi anytime ay babalik na po ang Panginoong Hesus. Yung pagmamahal ba natin sa Diyos ay lumalago at hindi nawawala kahit na tayo ay busy, kahit ba mahirap ang sitwasyon, ay tuloy-tuloy ba ang ating pagpapalago ng intimacy sa Diyos? Simulan natin maging consistent. Simulan natin ipaalala sa Diyos yung commitment natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya araw-araw. Lord, mahal na mahal po kita. Tulungan mo po akong maipadama ko ito sa iyo araw-araw. Kailangan po kita sa buhay ko. Lord, ikaw lang sapat na. Tulungan mo po ako na ma-delight sa presensya mo at lumago yung pagmamahal ko sa iyo. Mga kapatid, sabihin po natin to sa Kanya at tulungan niya tayong maging consistent na palaguin ang ating relasyon sa Kanya. Abangan po natin bukas ang pangatlong paraan kung paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng ating pagmamahal sa ating Diyos at pagsunod sa Kanya. Muli po, ako ang inyong Ate Jen, and para po sa mga gantong videos or content ay please follow and don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm. Thank you so much and God bless everyone.